Pero kapag yung Amerikano, color blue. So, ano yung model natin? Amerikano. Wow. Ito naman yung lens. Ito yung lens, hindi siya nakikita. Ito yung cornea nasa harapan. Oh. Wow. Wow. Anihin ko lang sa inyo. Ito yung lens. No? Ito yung nagkakaroon ng cataract. No? Kapag tumatanda. So yung lens, nandito siya nasa likod. Yan. Yung vitreous, ito yung vitreous, pero isipin nyo hindi ko kulay white. Transparent yung kulay nito and gel-like siya. So nandito naman siya. Vitreous fluid No? niya. Para ma-form yung blue, para hindi siya ano yung bola? Iba kapag wala lang yung loob, mag-deflate siya. So para hindi siya nag-deflate, may gel siya sa loob. Tsaka shock absorber din yan. Wala rin, sinusuntok ka. At least may gel siya sa loob para mag-protectahan yun. Yung ready na, ito naman yung explain ko nito na ito dito. Ito naman yung nag-absorb ng light. Nandito siya sa likod ng portion. So ngayon, nakakita tayo kapag may light na pumapasok sa mata natin. No? Paano? So pag pumasok yung light, kuha na ako sa cellphone. Para, ito lang yung pinaka-basic po na. Yung light, papasok doon sa pupil, doon sa butas. Kita nyo? Hindi pumasok. O, basta yan. Nagigets nyo naman ito. Pag pumasok yung light sa pupil, tatagos, pupunta doon sa retina. Once pumunta yung light doon sa retina, i-absorb yan ng retina. Dadalhin ng optic nerve papunta dun sa brain para makita tayo. So kung nakapikit ka, walang makita kasi walang light na magpapasok sa loob ng mata. Ganun din pag madilim, di ba? Pag madilim, walang makita kasi walang light na papasok sa loob ng mata. So ngayon, usually maraming defect ng mata. Pwede nasa harapan, pwede nasa cornea. Nagkaroon ng infection yung mata, nag-contact lens, namuti yung mata. No? So hindi makakapasok yung ilaw sa loob ng mata. Nagkaroon ng problema dito sa lens, nagkaroon ng cataract. Namuti itong cataract. So, kailangan mo operahan palitan mo yan. Anyway, yun. Yun lang. Brief description lang po. So, yan. May mechanism of life. Invisible spectrum. Visible spectrum, ito yung nakita lang ng visible eye. It's about 307 nanometer to 723 nanometer. So ito yung light na nakita natin. Pero beyond that, yung mga ultraviolet, X-rays, gamma rays, hindi yan nakikita ng real eyes. Kasi maliit na yung spectrum na nakikita ng yung mata natin. So from 397 to 700, pero hindi importante. Inano pa lang yan. Nice to know lang yun. So yeah, optical system of the eye, kagaya sinabi ko na yung cornea, yung aqueous humor, lens, the vitreous connector. So ito yung eye natin, so ginulit ko lang, yung itsura niya. So ito yung same yung model. No? So yun yung device ko lang yung anterior chamber at yung posterior chamber. Pero ano lang, sige, hindi ko na sa inyo, mas more of general. So ito, aberration. So, ano itong mga aberration na sino? Narinig yan, di ba? Sino-sino yung mga nagsasot ng salamin? Dami, no? So, sino-sino yung mga astigmatism? Halos lahat kayo. Di ba kapag off tayo, may lahat kayo pagpapabala. Kaya, maganda off tayo. So, spherical aberration. Ano ba yung spherical aberration? Light rays pass through the peripheral parts of the eyelids and are not focused sharply. Ibig sabihin lang yan, pag pumasok na yung ilaw dito sa lens, pumasok na. Pag sa gitna, maliwanag. Pero kapag sa gilid, malabo siya. So, importante yung spherical aberration. Yan, kunwari nag-opera ka ng mata. Nilagyan mo ng lens. Tabi niyo yung lens. Naka-tilt sa kataas na gano'n. So, pangit sa operation, malabo pa yung makikita ng operation. Kaya kailangan, kapag nag-opera ng eye, pinalitan mo yung lens, kailangan center siya. Yun lang, spherical aberration. Chromatic aberration, an equal division of light rays of different wavelengths focusing on different colors at different distances behind lens and object get gray overload. Yun lang, an equal division of light rays of different wavelengths. Yung diffractive aberration occurs in case of small object interfering to light rays in clear mediums of eyeball, for instance, foreign body
point of difference sa granite may gray and white circle. So, ano lang to, yung diffractive aberration, example lang yan, kunwari na puwing ka sa cornea mo. So, minsan lumalabo yung mata mo kasi may naka-block doon sa media. Doon sa sa cornea. Mas astigmatism ito, mas, alam ko, lahat maraming meron dito sa ito. So, di ba sabi ko kanina, dapat yung light rays, pagpasok ko sa light, pupunta dito sa macular, sa retina. Ngayon yung retina na yan, may isang portion dyan na ang tawag sa fovea. Yung pinaka-center ng paningin natin. Ngayon, pag pumasok siya, dapat lahat ng light rays, doon siya papasok, dito sa center sa fovea. Balik lang sana para may tingin. Wala. Wala. Hindi rin pa nakita dyan. Ito, example nito. Nakita nyo itong maliit na parang gano'n. Parang naka-curve. Dapat pagpasok ng light, lahat ng light rays dito mag-point up. So, ano ngayon yung problem pag may astigmatism? Lagi sinasabi yan, siya pag pumunta tayo sa iyo, may astigmatism kayo, so kailangan nyo na sa iyo. So, ang ibig sabihin ng astigmatism, itong yung cornea, pinaka-harap, supposedly dapat ang shape yan, ganyan. Ganyan siya, maganda. Para siyang spherical eh, parang kapag ano siya, kapag may astigmatism, yung shape ng cornea, para siyang mountain. Steep sa taas, tapos flat dun sa may periphery. So, ano nangyayari? Kapag pumasok yung light rays, hindi siya tatama dito. Yung ibang part dito sa tatama yung light rays, diba? So, binibigyan kayo ng glasses para lahat ng light rays focus doon sa focus and practice. Pero, yun yung astigmatism. Pupulitin ko niya. So, ito accommodation. Isa rin to, accommodation and its regulation. It's not just the eyelids for various distances. Relaxation to ciliary muscle causes the increase of refractive power of the eye and provides clear vision for long distances. So, ano na siya? Sa accommodation, ang mga nangyayari naman dyan, kapag kapag naka-focus tayo sa distances, ang nangyayari dyan, dapat yung pupil na, pag naka-focus tayo sa malayo, dapat naka-relax lang yung muscle natin. Yung naka-relax lang yung mata natin. Ngayon, kapag naka-accommodate yung mata natin, kapag tumingin tayo sa malayo. So, ano nangyayari doon? Yan. So, ito yung unang-unang nangyayari is yung nagko-constrict yung pupil natin. Para mag-focus lang sa malapit. Yung isa pa nangyayari doon is ito yung mga ciliary muscle. Nakikita nyo ito. Yan yung tinatawag ng ciliary muscles. So, nagko-contract yan. Once na mag-contract yan, supposedly, kasi itong lens, ang shape niya, ganito. Parang, parang siyang flat. Itlog. Once na-contract siya, once na mag-contract yung ciliary muscles, ano mangyayari ngayon? Yung ciliary, yung mga zonules niya, yung mga naka-attach dun sa lens, nagre-relax ngayon. Ang tendency, mas bibilog ngayon yung lens niya. No? So, kapag nag-contract pag nag-contract yung ciliary muscle, ito yan, nag-contract siya, tendency maglulus yung zonules, bibilog ngayon yung lens. Kapag bumilog na yung lens ngayon, kapag nakatingin ka kasi sa malapit, yung light rays, siya, supposedly hindi siya tatama sa fovea. Kasi nga, di ba, pag nakarelax yung mata natin, yan ba para explain niya. Kunwari ganito, nakarelax, nakatingin tayo sa malayo. So yung light rays, tatama dito sa fovea. Pero kunwari yung, target natin, sabihin natin, natin malayo. So dapat yung niya, tatama dito sa light rays, dito sa fovea. Pero kung nakatingin ka sa malapit, sabihin natin dito, saan nakatama? Yung light rays. Di lalabas. Correct, diba? Tatama dito. So ang ginagawa kayo ng accommodation, pag nag-contract yung ciliary muscle, bibilog kayo yung lens, i-aanin na ngayon, i-bend na yung light, papunta ngayon dito sa fovea. Nag-gets nyo? So yun yung ginagawa. So ano yung importante doon? Kapag mga 40 years old ka na, yung accommodation mo magiging. So, may lahat ng mga teacher nyo nakasalamin. Minsan doble vista pa yung nakasalamin nila or progressive lens.
No, kasi usually, yung pag 40 years old, humihina na yung accommodation nila. So, hindi na ganun kalakas yung ciliary muscles niya, hindi rin, yung mga legs niya, hindi na ganun kalakas. So, kailangan niya ng glasses para pumunta yung light rays dito sa phone niya. Nag-guess ba? Naiintindihan? Wala ba? Sino na gusto mag-off ka? So, yeah. Age peculiarities. In newborn, anatomical axis of the eye is shorter. No? So, pag, yung mga bata lang, short sila, maliliit lang yung eyeball nila. So, yung short farsighted sila pag yung mga bata. So, kapag bata ka pa lang, tapos mataas na yung graph, may mga ganun din, na may laki eyeball ng pinaka. So, eventually, hanggang pagtanda nila, susot sila ng glasses, nearsighted. Kasi, habang bata ka, mas lumalaki yung eyeball. No? So, kung bata ka pa lang at malaki na yung eyeball, kailangan mo musot ng glasses hanggang control mo. So, yung iba sa inyo yung mga mayungping, baka yung bata pa lang. Na sila, celebrate na sila. So, in fact, meron din, structure and visual effects go side by side with dedicated eye protected visual brain. Ito lang, sa infant. Ang mata kasi natin, para rin siyang, alam niyo siya, para siyang arrow block. No, yung mata natin, once na kailangan, sino-form na siya. Kailangan sino-form na agad siya. Kasi, sino na nakarinig sa inyo, kunwari may mga pamangkin kayo nagkaroon ng lazy eyes. Di ba? May mga pamangkin kayo na nagkaroon ng mga lazy eyes. So, ano yung mga gano'n, no? So, supposedly, dapat ang mata natin, habang lumalaki tayo, maliwanag yun ang kita. Pero ang problem, kapag bata pa lang, hindi na siya nakakita, wala po na, sabihin natin mataas yung grado, tapos hindi siya nakokorek. Dapat bata pa na siya, na nakuform na siya ng maayos para ang laki niya, maliwanag pa rin yung mata. Kaya may nakita kayong mga bata, kung alam yung salamin. Pag hindi na correct yung mga gano'n, hanggang magtanda nila kahit bigyan mo sila ng salamin, hindi na sila bibigyan. No, so, dapat habang bata pa lang, pabigyan nyo nila ng glasses. So, kunwari, mga grade 1, may mga pasyente, may mga nakikita kayo mga nasa school. Grade 1, tapos ang bababa ng grade. So kailangan i-refer na kayo sa kasi baka may refractive error yung mga ganun. Kaya baka may problem talaga sa mata. Which is hindi natin. Yan, ito yung in old age, yung kagaya sinabi ko sa inyo, kapag tumatanda na, humihina na yung mata natin. Humihina na yung mga mata. So, nalimita ng mga tawag dito, mga teachers na sasalapin. Kailan lahat sila actually. Basta 40 kailangan. So, ito naman initiation of vision. Kagaya sa sinabi ko sa inyo kanina, di ba? Na kailangan ng light para makakita. So, itong inadequate stimuli, ibig sabihin na, try nyo i-rub yung mata nyo. Safety kayo lahat. I-rub nyo lang po sa tinyo. May nakita kayo, di ba? Di ba? May mga image kayo nakikita. Yun yung tinatawag na inadequate stimuli. Kailangan, hindi ganun ka, yung stimulus niya, hindi ganun kataas para makakita ka. No, yung adequate stimuli naman, ito yung light range na kailangan maliwanag para makakita. Naiintindihan. Ayun, yun lang yun. Physiologies and peculiarities of the pigment layer over light falls on the retina on the inner side. Example, the membrane, central portion of the macula. Kaya na rin sinabi ko sa inyo, sa millimeter of about 1 millimeter in the center of the retina, it provides a pupil ideal vision. And the pigment layer of the retina contains the black pigment. The melanin prevents light reflection through the blue light and restores the light. Ano lang yan? Ito lang yung parts ng retina. Ito yung part ng retina. Ito na yung retina. Yung retina. So yung retina yan, may 10 layers yan. So, either limiting, external limiting, either ganglion, outer limiting, part. So, ano na siya, masyado na siyang, heated, which is, hindi naman kailangan pang malaman. Kasi very deep na siya. So, itong photochemical reaction, outer segment of the outer segment, contains the photochemical, inner segment contains the nucleus in the synaptic body and other organelles.
Photochemicals or light-sensitive chemicals that decomposes exposure to light and excite their fibers, leading from eye to central nervous system. And ang importante na dito kasi di ba may tinatawag tayong rods and cones. Naririnig nyo yun, rods and cones. So yung pag-rods, ginagamit natin pag dark adaptation. Pag-light adaptation naman yung cones. Usually yung phobia, doon, puro cones lang. So, sa periphery, may puro rods naman yung dog. Usually may mga sakit tayo na tinatawag natin mga retinitis pigmentosa. Narinig nyo yun? Or yung night-blindedness. So, ang nangyayari doon, ay hindi adequate yung ano nila, yung rods nila. No? Nasisira yung mga ano nila, yung mga photoreceptors, yung mga rods and cones. Kaya, eventually, napupulat siya. Sa ngayon, wala akong sakit doon, pero bigyan lang na tayo para mag-prolong na yung sakit. So ito yung biochemistry kung paano tayo nakakita. Pero hindi yan nice na doon. Sa inyo nice na doon. Rhodopsin under the influence of light converts to lumirrhodopsin, lumirrhodopsin. Ayan. Kung sa kino-convert lang niya, yung rhodopsin, kino-convert niya lang is palikot-likot lang siya. Tapos parang lang mag-mirror siya kailangan ng ilaw para yung rhodopsin ma-convert into transretina. Yun lang. Same line. Neurophysiology of the vision, genesis of visual impulses, photoreceptor, processing and transmission in the retina, processing and transmission in the visual pathway, analysis in the visual cortex, and the three-point system. Masyado lang bigyan sa ito. But dito na lang tayo. Ito yung mas importante sa ito. Transmission of vision. So, naano nyo na rin ba yung kapag nag-i-exam kayo? Yung mga tawag dito, mga bilateral heavy siya, na yun, di ba? So, alam niyo na kung paano siya, ba't nagiging gano'n. So, ito yung eyes kasi natin, no? Di ba sinabi ko kanina sa inyo na pagpasok ng light ray, supposedly, tatama siya sa retina. No? Pag tumama siya sa retina, dadalhin ng optic nerve, tapos mula sa kayasan, tapos sa tract, tapos dun sa sa brain lang, sa primary cortex. No? Ito yung actually importante. Ngayon, may tinatag, kunwari, nagkaroon kayo ng lesion, nagkaroon ng ischemia, stroke yung pasyente ito. Tumama doon sa optic kaya, sa may dito sa gitang part. No? Kasi supposedly, dapat, ang mangyayari ngayon, ang makakakita lang sa kanya is, ito yung part na hindi makakita doon sa medial side. Pero di ba laging opposite lagi kapag sa mata? Kung ito yung hindi nakakita, pag sa vision mo, kabila yung hindi nakakita. No? Di ba tama? So, ganun siya. No? So, kunwari, optic kaya siya. So, ano ay nakakagay? Bitemporal hemianum siya. Nag-gets ba? Yes. So, ganun din. May mga, kunwari, ito yung optic nerve na may tinamaan dito sa area na to. So, buong yung hindi makakita. Yung buong visual field ng right eye, hindi makakita. Kunwari, dito naman yung isang lang yung tinamaan nyo. So, heavy option siya. So, depende sa lesion, yung visual field. So, importante itong part na ito. Kasi mas malolocate kung saan yung defect na part. Kung sa part ng brain, yung may defect na part. No? So, ayun. So, let's proceed tayo dun sa kung paano tayo sino may dala sa inyong mga fundos po? Ano to? Ayun, sige, punta tayo. Turuan ko kayo paano mag-fundos. Ito lang si President Report. Hindi yung kailangan. Ah, nakikinig kami.